Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at tayo po ay nasa online Bible study. At ating sinimulan ang ating pag-aaral nakaraang Friday, ang pagbubukas natin sa aklat ng Mark. At tayo ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pag-aaral. Nakaraan po ating tinalakay ang tungkol po sa mabuting balita. Ngayon namang gabi, ating tatalakayin ang mga ngaral ng mabuting balita o ang mga ngaral ng Ebanghelyo. At ito'y hahanguin natin sa Mark chapter 1 verse 1 to 8. Mark chapter 1 verse 1 to 8. Babasahin ko po ang buong mga talatang ito, ngunit ang ating tatalakayin o ang ating pagtatalakay ay mula lamang sa verse 1 hanggang 4. Ngunit basahin ko ang verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Hudiya at ang lahat ng mga taga-Jerusalem. At sila ay binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya ay nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. O dakilang Diyos, ipinahayag ninyo sa amin nakaraang Friday ang mabuting balita. Ngayon naman, Panginoon, ay amin pong pakikinggan ang iyo pong turo tungkol po sa mga ngaral ng mabuting balita. Nawa, makita namin ang mga leksyon sa buhay, lalo na po sa mga ngaral ng iyo pong salita. Nawa'y makita namin ang kahalagahan nito at makita rin ng mga tagapakinig ang kahalagahan po ng isang mga ngaral na nangangaral ng mabuting balita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, alam kong marami po ang naghahangad mangaral ng Ebanghelyo. Nais ng mga kalalakihan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Maraming mga educated, mga edukadong mga ngaral, mayroon ding mga walang pinag-aralan. Pero ang nais lamang nating makita ngayon, mga kapatid, ay ang pagiging mangangaral ay nakabatay po sa hangarin, hindi po nakabatay sa pinag-aralan, hindi nabatay sa kagalingan at sa kahusayan ng pananalita, kundi doon po sa hangarin na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Banal na hangarin na nagmumula sa Diyos at ito ay dapat nating ingatan. Now, bago tayo tumungo sa ating teksto, verses 1 to 4, nais kong ibigay natin muna ang mga kapahayagan tungkol pong sa mga ngaral, tungkol sa pagbibigay lamang ng paalala sa mga ngaral. Now, sa Biblia po, bilang mga ngaral, tandaan natin ang ilang mga bagay, ilang mga mahalagang bagay
na dapat nating panghawakan kapag tayo po ay naroon sa hangarin na mangaral. Ilang mga talata po ang ating bibigyan ng pansin upang makita natin ang kalagahan dito. 2 talata po. Una sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 2 at 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ganito ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Ito po ay salita at utos ni Pablo kay Timoteo na ganito ang kanyang pagkakasabi. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang karian, inaatasan kita. Now, sinasabi dito, inaatasan, inuutusan ni Pablo si Timoteo. At ito po'y sakop din sa atin. Ugma rin sa atin. Ito po'y lapat din sa atin na tayo inaatasan. Ang sabi, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo, ito po'y pagsunod sa utos ng salita ng Panginoon na ipangaral ang salita lamang. Ang salita lamang nang mayroong pagsisikap. At anong pong pagsisikap ang ating dapat gawin dito? Mga kapatid, ating hayaang sagutin ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ganito po ang pagkakasabi. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng kalooban o katotohanan. Na ang sabi po rito ni Pablo kay Timoteo, again, magindi sa atin, magsikap tayong humarap na subok sa Diyos na walang dapat ikahiya sa Kanya. Sa panong paraan? Na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Now dito po sa Tagalog na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan, sa English po, ang sabi diyan sa ibang version tulad halimbawa ng NASB, ganito ang pagkakasabi. Be diligent to present yourselves approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Yung pong salita dyan na accurately handling the word of truth, sa ibang salin po, tulad ng King James, ang pagkakasabi ron, rightly dividing the word of truth. Now, para po sa kaalaman natin, para sa akin mas malapit po ang pagbibigay po ng pangungusap ng King James na sinasabi, rightly dividing the word of truth, rightly handling the truth. Sapagkat sa Griego po, ganun po ang pagkakasabi. Rightly dividing the word of truth, meaning sa Greek, to make straight cut. Gumawa daw po ng diretsong pagputol. That is, to dissect or expound correctly the divine message. Yun pong ibig sabihin dyan, na dapat daw atin din pong himayin, ating suriin, i-expound natin ng tama ang banal na mensahe. Now, mismong salita po ang sinasabi rito na dapat nating pag-aralan na tayo po'y maging approve sa ating Diyos. Hindi po ang commentary ang ating pong rightly i-divide natin or to make a straight cut, to dissect, to expound correctly. Hindi po ang commentary o anumang libro, kundi the word itself, ang salita mismo, ang dapat nating suriin, pag-aralang maigi, to be diligent na maging approved to God. Now, hindi po ako against sa commentaries. Hindi ako against sa mga libro, no? Sila po, itong mga commentaries and books, ito ay malaking tulong sa akin sa personal kong pang-uunawa. Pag-aaral ng mga salita
o mga teksto na hindi ko gaanong maunawaan, ako po'y tumitingin sa commentaries o sa ibang paliwanag ng mga tao sa libro. Pero ako mismo ang magdidig up sa Word of God. Hindi ko gagamitin ang aral o karanasan ng iba na siyang ipapangaral ko, kundi ako mismo ang magdidig in sa Word of God. Katulong ang mga commentaries at libro. Na gusto kong ihalimbawa. Now, nung ako po'y magpunta ng Saudi, wala akong kaalaman sa Saudi Arabia. Gusto ko magtrabaho doon dahil may balita na madali ang pera at makakapag-ipon. Kaya ako po'y nag-apply bilang isang truck trailer driver sa Saudi. Ngayon, kailangan ko ng tulong. Ano ba ang Saudi? Ano ba itsura niya? Ano bang kultura? Ano bang mga kaugalian? So, mayroon pong mga libro na katulong sa akin. Okay? At bago kami umalis, ay mayroon tinatawag na orientation. Sa orientation ay tulad din sa libro na hinihimay sa atin o sa amin kung ano ang kultura, kung anong ugali, ano yung bawal sa kanila, ano yung masama sa kanila, ano yung mabuti sa kanila. Yun po ay isang orientation kaya lumiliwanag ang aking isipan kung ano yung Saudi Arabia. So ano yung ugali ng mga tao, mga Arabo. Pero hindi ito ang magdadala sa akin sa Saudi Arabia. Sa pamamagitan ng orientation at sa mga libro, hindi ako pwedeng magpatotoo sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking mga magulang, na ako'y nakarating ng Arabia dahil alam ko na ang Saudi Arabia. Kailangan ko munang ako mismo ang makaranas. Ako mismo ang makarating doon kung talagang totoo ang sinasabi doon sa orientation, doon sa mga nababasa ko tungkol sa Saudi Arabia. Kailangan kong gumastos ng panahon, gumastos ng pera, kailangan magtiis, kailangan akong magsikap upang makarating doon at sumakay ng eroplano nang sa ganon ako mismo sa aking sarili ay makapagkwento sa aking mga anak, sa aking mga magulang, sa kanino mang tao na ang akin pong nakita at naranasan doon sa Saudi ang siya kong ipatotoo sa kanila at siya maniniwala sila sapagkat ako mismo ay nakarating doon. Now, ang komentaris at libro, kahit na alam mo ang komentaris, kahit alam mo ang pinaliwanag ng libro, pero hindi ka nakarating doon mismo sa salita ng Panginoon, ay wala po itong epekto sa mga nakikinig. Kailangan mismo ikaw ang magdidig in, ikaw maghuhukay, ikaw kailangan mismong maghukay ng salita ng Diyos upang maranasan mo sa iyong sarili ang katotohanang iyong matatanggap sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 bilang mangangaral, ganito ang pagkakasabi, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Ikaw mismo ay nakaranas mismo doon sa iyong ipapangaral. Hindi ko ipapangaral yung karanasan ng iba, kundi ipapangaral ko yung karanasan ko sa aking pagdig-in, sa aking paghahanap, sa aking pag-expound noong Word of God. Hindi ako maging kayahiya sa Diyos sa aking pangangaral. So kailangan po natin, naranasan natin mismo mga ngaral ang ating ipapangaral doon sa mga tao. Sapagkat makikita nila na iyong naranasan. Meron kang karanasan. Hindi sa karanasan ng iba. Mahirap yatang nagbasa ako ng libro, nag-attend ako ng orientation, at sasabihin ko sa mga tao, narating ko na yung Saudi Arabia. Ang ganda doon. Ganito, mga to. Lahat ng details alam ko. Pero wala akong karanasan. Kailangan natin i-preach ang word na may pagsisikap na dapat itong pag-aralan.
Dito tayo magiging approved unto God. Mismong ang salita ng Diyos ang ating pag-aaralan bilang mangangaral. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabang saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi po kinasihan o hindi inspired of God ang anumang komentaris. Komentary po ng tao yun. O anumang libro. Hindi yan ang inspired by God. But the scripture itself ang inspired. At ang sabi ni Jesus Christ sa John 6:63, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu. At ang espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya nga sa ating pagbubungkal, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang banal na espiritu mismo ang magtuturo sa atin. Natanda natin, bawat bersikulo ng Biblia, buhay yan. Hindi tayo magkapare-pareho ng mensahe. Kailangan maranasan natin sa ating sarili, ano bang sinasabi ng Diyos dyan na angkop sa ating tagapakinig. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating pag-aaral ngayong gabi, 2 punto ang ibabahagi ko sa inyo. 2 po doon sa 5 punto na verses 1 to 8, pero doon muna tayo sa verses 1 to 4 at ibibigay ko ang 2 punto. Una, ang pangakong mensahero. Nakikita natin ang pangakong mensahero. Ikalawa, ang mandato ng mensahero, ang misyon, no? Ang gawain, ang utos para sa isang mensahero. Mismong salita ng Diyos ang magsasabi diyan, ang magbibigay sa atin ng implication. Ganito po ang sabi. Una, kilalanin natin ang ipinangakong mensahero o ang pangakong mensahero. Verses 1 and 2. Ganito ang pagkakasabi. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa inyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Na napakalinaw dito, unang-una tungkol doon sa pangakong mensahero, ito po ay padala ng Diyos. Yung pong mensahero ay padala ng Diyos or isinugo ng Panginoon upang mangaral. No? Siya ay sugo ng Diyos. Kung ikaw ay mangangaral, huwag mong sabing simple lang na ako'y isang maliit na mangangaral. No. Kung sa iyong puso ay nariyan talaga ang pagpupursigi, ang hangarin, ang desire na may pangaral ng salita ng Panginoon, hindi nagmula sa iyan, kundi mula yan sa Diyos. Ikaw ay ipinadala bilang sugo ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang salita. Marahil maging si Juan Bautista na tinutukoy dito, marahil hindi niya alam mismo sa kanyang sarili, maliban na lamang kung siya ay pinangaralan o tinuruan ng kanyang ama na si Zacarias na ikaw ang ipinangako ng Diyos na ikaw ang magiging tagapangaral o magiging mensahero ni Jesucristo na darating na Mesiyas. Pero sa kanyang sarili, palay ko, hindi niya alam. Maliban na lamang sa banal na espiritu mismo nagsabi sa kanya. Ganon din sa atin. Hindi natin alam sa ating sarili na tayo po'y isinusugo ng pangpadala ng Panginoon. Pero nasa ating puso po yung desire. At ang banal na hangarin yan ay nagmumula sa Panginoon. Now, sa akin, sino ba sa sarili ko na mag-desire ako na mangarap na mangangaral? Now, aminin ko, hindi ko ikinahiya na ako'y lakwatsero sa pag-aaral. Wala akong natapos. Grade 6, paulit-ulit ako, 7 years. Sa high school, 5 years. Dahil hindi ako nag-aaral. Tamad ako. Tsaka isa pa, pagdating sa graduation, kailangan bayaran pa para lang makagraduate. Pero hindi ako tumungtong ng stage para
tumanggap ng diploma, kundi binigay na lang sa akin sapagkat hindi ako karapat-dapat. Wala akong alam. Pero pagdating po sa panahon, dumating sa aking puso, nung ako po'y katagpuin ng Panginoon, yung desire sa akin na ipangaral siya dahil sa himalang ginawa niya sa akin. Desire po ay nagmumula sa Diyos. Buhay po ni Juan ay katuparan ng propesya. Ang sabi nga sa verse 2, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Yung po ang sinabi ng Diyos sa pamagitan ni propeta Isaias. Yan po'y nakasulat. At anong nangyari kay Juan Bautista? Natupad sa kanya. So ang ginagawang buhay ni propeta Juan Bautista ay yung katuparan po ng salita ng Diyos. Dapat po ang mga ngaral, natutupad niya rin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kanyang pinufulfill lamang ang buhay ng isang mga ngaral ayon sa salita ng Diyos. Ikaw, kung nangangaral ka, sa tingin mo natutupad mo ang salita ng Diyos? Nasusunod mo ang kanyang kalooban? Nasusunod mo ang kanyang disenyo? Nasusunod mo ang kanyang layunin? Marahil hindi mo alam. Pero ngayon, nalalaman mo kung ikay mangangaral, tinutupad mo lamang kung ano yung itinalaga para sa iyo. Kaya, ang isa pong mangangaral, tulad po ni Juan Bautista, siya ay isang ipinadalang sugo ng Diyos. Ikalawa, siya ipinadalang maghahanda sa daan ni Jesucristo. Siya ang mensahero ay ipinadala upang manguna sa daan ng ating Panginoon. Tingnan niyo ang sabi sa verse 2 again. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan, na alam natin, yung iyong dyan, yung iyong personal pronoun dyan, iyong unahan, na maghahanda ng iyong daan, tumutukoy yan kay Jesus Christ sa verse 1. Ang sabi sa verse 1, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo. So ang mangyayari po dyan, ang mensahero, hindi lamang siya sugo ng Diyos, siya po'y ipinadala upang manguna sa daraanan ni Jesus. Ibig sabihin, siya ang mangangaral na mauna doon sa mga tao, ipaghahanda ng mga tao ang Panginoon sa kanilang buhay. Sa mga katwid, dito kay Juan Bautista, sa kanya maririnig ang Ebanghelyo ni Kristo upang ihanda si Kristo sa puso ng bawat tao. Tingnan ang sabi, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang anak ng Diyos. Yan po ang sinabi sa verse 1. At bilang mangangaral, yun ang kanyang ipapangaral na mayroong Mesiyas na darating, na mayroong Mesiyas na mas dakila kaysa sa akin. Yan ang patutuo ni Juan Bautista. So tungkulin niya na ipakilala si Jesus sa mga tao. Tungkulin ng mga mensahero na ipakilala si Jesus sa buhay ng bawat tao. Now, alam niyo sa panahong ito, kailangan ng Hudyo, sa panahon ni John the Baptist, kailangan ng Hudyo ang good news. Sapagkat halos 400 years ang lumipas na wala pong tinig ng Diyos, wala pong propeta ang nangangaral sa kanila. At sa loob ng 400 years, naging terebleng mga taon ito. Napakaraming pangyayari ng mga gawain at mga pangyayaring hindi po makadiyos. Ang lupaing pangako para sa kanila ay bumagsak sa sukat. Inakupahan ng mga hentil, inakupahan ng mga hindi karapat-dapat na tao ang lupang pangako. At ang kanilang lupang pangako na ibinigay ng Diyos na wala ng halaga. Pagano
ang naging gobyerno rito sa pangunguna ni Pontius Pilato sa panahon ito. Siyang nag-ahari, siyang may kontrol. Kaya napakatindi ng mga taong ito na ang mga Hudyo ay nawalan ng lupain. Nawalang halaga. Subalit sa wakas, dumating ang mabuting balita. Dumating ang ebanghelyo. At si Juan ang tinig ng good news na ito. Ang mensahero, ipinangako ng Diyos na mensaherong darating. Mula sa aklat ni Malakias, alam na ito ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo po, lagi silang nag-aaral ng salita ng Panginoon, minimemorize nila mismo ang kasulatan, kaya alam ito ng mga Hudyo na darating ang Mesiyas. Sapagkat sinabi sa Malakias, chapter 3, verse 1, narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. Mismo ang Panginoon ang nagsasabi. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito. Dumarating, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Si Juan Bautista o ang mensahero ay inihula na sa panahon pa lamang ni Malakias. Maging sa bibig ni Propeta Isaias sa Isaias 40 verse 3, ganito ang pagkakasabi. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Nakita nyo? Itong si Juan Bautista, ang mensahero, siya yung ipinangakong mensaherong darating sa mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo ngayon ay mayroon pong mabuting balita. At hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa atin, ay tayo po ay dinatnan ng mabuting balita. Katuparan po ito sa ipinangako sa lumang tipan. At ito ay makikita natin dito po sa Mark chapter 1, verse 3 and 4. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang. At ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So makita natin una ang ipinangakong mensahero. Nakilala natin kung sino, si Juan. At hindi lamang si Juan, pati sa ating panahon ngayon, marami pong mensahero. Ikalawa, kilalanin natin, ikalawa, ang mandato o ang utos, ang misyon ng mensahero. Basahin natin muli ang verse 3 hanggang 4. Ganito ang sabi. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Now, isa-isahin po natin mga kapatid. Noon po, sa panahong ito, kapag ang hari po ay gustong bumisita o pumunta sa kanyang mga constituents, sa kanyang mga nasasakupan, bago siya dumating doon, inihahanda niya muna ang lahat. Siya'y nagpapadala ng paunang sugo sa unahan. Paunang sugo sa unahan na siyang magbabandilyo upang ipaghanda ang daraanan ng hari. Una, ang sugo sa unahan, sila ang tumitiyak sa daan na daraanan ng hari na tiyak ito'y dapat patagin. Kung ito'y lubak-lubak, kailangan patagin niya nang sa ganon, wala pong sagabal sa pagdating ng hari. Kung butas-butas, kailangan itong tambakan. Okay? Tambakan ito nang sa ganon, hindi po lubak-lubak. At kung may mga nakaharang na mga burol sa tagiliran, ito'y ginigiba. Binubuldoser ito, no? Sa panahon yon, palay ko hindi bulldozer siguro. Ito'y mano-manong ginigiba ang mga burol na nahadlang sa daanan upang sa ganon walang delay ang pagdating ng hari.
Now, ang sugo po, ikalawa, siya yung nasa unahan o itong tinatawag na forerunners. Siya yung magbabalita sa mga tao na darating na ang hari. Si Juan Bautista ang tumupad sa katungkulang ito. Siya ang bulldozer ng Panginoong Hesus para patagin ang daan ng Panginoon sa puso ng bawat isa upang tambakan ang mga lubak-lubak sa puso ng mga tao, upang gibain ang mga bundok at bato sa puso ng mga tao upang pagdating ng Panginoon ito'y nakahanda na. Kaya nga po, siya ang bulldozer upang ipaghanda si Kristo sa kanilang mga puso. Dumating si Juan Bautista sa mundong ito na may banal na misyon. Siya'y binigyan ng makalangit na utos na kanyang tinupad. At bilang mangangaral din, ang ating pong ipapangaral ay salita ng hari, salita ng Diyos. Hindi natin to pwedeng dagdagan, hindi natin to pwedeng bawasan. Hindi dapat natin itong i-quote lamang mula doon sa ibang mga tao. Kailangan tayo mismo ang number one na makatanggap ng mensahe at 100% na the same message ang ibibigay natin sa mga tao upang maihanda ang Panginoon sa kanilang mga puso. Ito po'y mandato. Ito'y utos sa paghahanda. Now, dito po sa verse 3, ganito ang sabi muli, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ano po ibig sabihin dyan? Ang ibig pong sabihin dito ni Juan Bautista, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Linisin ang inyong mga puso upang maluwag na papasok si Kristo sa inyong mga buhay. So nilinis ni Juan ang daraanan ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Alam niyo po, ang mga religious leaders dito sa panahong ito, limot nila ang ganitong ordinaryong mangangaral. Sapagkat sila'y bihasa at sanay sa mga very smooth, magagaling mga scholars na mga Sadducees and Pharisees na mga mangangaral. Kaya nagulat sila sa salitang ito sapagkat ang nangangaral dito ay isang taga-bundok lamang, isang walang pinag-aralan lamang. At bautismo sa pagsisisi o ng pagsisisi ang panawagan niya sa mga tao. So ibig sabihin, yung pangangaral niya na magsisi kayo, tanggapin si Kristong darating, ay dapat ipakita niyo sa pamagitan ng bautismo ng pagsisisi. Bilang tanda ng inyong pananampalataya sa darating na hari. Na wala pong magpabautismo kung hindi po naniniwala sa mensahe. So kaya sila magpapabautismo because they believe doon sa coming Messiah na si Jesucristo. At ang pangangaral ni John the Baptist dito ay talagang kasalanan. Talagang nilalantad niya ang kasalanan upang ang mga tao ay magsisi. Kaya ang kalawang mandato niya rito ay hindi lamang sa paghahanda, kundi ang pagproklama ng mensahe ng pagsisisi. Sa panahon ito, si Juan lang ang nag-iisa laban doon sa mga patay na mga legalism ng mga Hudyo, na magagaling, mga scholars sa banal na kasulatan. Matigas at malakas magsalita itong si Juan Bautista tulad ng kanyang pagkatao, sapagkat napakadilim po ng panahong ito. Ngunit, hindi siya tulad ng mga Pharisees and Sadducees na very smooth kung magsalita. Maamo sila, matalino sa pananalita, mahusay silang mag-compose, magbuo ng mga pangungusap na biblical, pero hindi naranasan sa kanilang mga puso. Sapagkat kung naranasan talaga nila ang mensahe ng Panginoon, dapat sila yung una na dapat maging halimbawa. Kaya,
Dito po kay Juan, siya po ay nangangaral ayon sa layunin ng Diyos upang ihanda ang puso ng mga tao sa darating na Mesiyas. Alam niyo, kung marinig lang natin siguro si Juan Bautista mangaral doon, talagang umaalingaw ang kanyang pangangaral. Magsisi kayo! Kung ating babasahin, iyon ay sa susunod nating mga pag-aaral. Kung tawagin niya yung mga religious leaders, mga Pharisees na lumalapit sa kanya para magpabautismo dahil sila'y na-convict, ang sabi ni Juan Bautista, kayo mga lahing ulupong, mabigat na preaching yan. Sa ating panahon, di po marinig yan. Hindi marinig ang pag-uungkat ng kasalanan. Kundi marinig natin ito how to develop your self-esteem, di ba? Develop ang iyong character, how to get rich, how to be successful. Hindi po natin makikita sa Biblia na yun ang pinakaminsahe. Ang mensahe po rito, sumisigaw. Sabi nga ng ilang mga Reformed Baptist pastors na aking narinig dito sa YouTube, na napapanood ko, sabi nila, sa ating panahon, punong-puno na ng matatalino at magagaling na teachers ang nagtuturo at nangangaral ng mga dakilang doktrina. Punong-puno na yung mga tao. Subalit marami ang mga nawawala mismo at nalalayo sa iglesia dahil puno ng kaalaman. Walang kumbiksyon sa puso ng kanilang kasalanan. Kundi sila'y nagpapagalingan lamang ng kanilang alam. Ito ba ang tanda ng totoong Kristiyano, mga kapatid? Na kailangang marami kang alam? Ubusin mo lahat ang karunungan, libro at ano paman sa mundong ito? Be diligent to study, rightly dividing the word of truth. Now, hindi ko sinasabing ang mga taong ito ay hindi mga Kristiyano. Ang ibig kong tukuyin, ito ba ang dapat makita sa mga totoong Kristiyano na maraming alam? Maraming alam. Ngunit, hindi makita sa buhay. Ano ba ang sinasabi mismo ni Jesus sa kanyang salita? Tignan natin. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Sa John 3:36, mga kapatid. Ganito ang sabi ni Christ. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Wow. Yun po yun. He who believes in the Son has eternal life. Ngunit, but, mayroon pong but eh. Pag sinabi pong but, para kang naglalakad sa kasada, natisod ka ng malaking bato, pang, tumigil ka muna. Masdan mo, pakinggan mong maigi. Yun na ibig sabihin ng but. But, he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Now, masdan po natin, take note. Ang sabi po, he who believes in the Son has eternal life. That's it. But, hindi pa tapos. Tapusin natin. He who does not obey, meaning to say, he who does not believe and be obedient to the Son will not see life. Hindi po kailanman makakita po ng buhay. Yung sumasampalataya lamang na hindi po sumusunod sa anak. Ang sabi po sa Tagalog ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na wala hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi, ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Now, yung pong Greek dyan, mga kapatid, yung original na salita na sabi, but he who does not obey, ang ibig sabihin dyan sa Greek po ay, he who does not obey, who willfully and perversely not believe or disobedient
or obeying not, ay hindi po makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. So ano pinapakita rito, mga kapatid? Sa ating pong pagtatapos. Faith without works is dead faith. So hindi po dito kailangan mas marami kang alam, kaya mas malawak ang pananampalataya mo. Pero hindi nakikita sa buhay mo, you're still dead. Kaya ang sabi ni James chapter 2 verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, mga kapatid. Ibig sabihin na nag-iisa, walang gawa, walang kakambal na gawa ay patay. Hindi mo pwedeng magkahiwalay po faith and works. Hindi works po makapagliligtas sa iyo, sabi din kanina sa John 3:36. Ang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan is faith, but faith without works is dead faith. Kahit puno, marami kang alam, yan po ang kailangan nating mensahe. Sa mga unbelievers po, professing that they are Christians, quote and quote, napakadali po nilang magsabing, I believe God. Meron akong pananampalataya. Madali pong banggitin yan ng sino man. Pero kahit tama ang doktrina niya about Trinity, about the power of God, who is God, alam niya lahat ito. Ano pong sabi ni James chapter 2 verse 9? Ang sabi po ng James chapter 2 verse 19, you believe that God is one? You do well. The demons also believe and shudder. Yan ang sinasabi. Marami kang alam. Marami kang alam ng doktrina. No? Ang dami mahusay mo. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti yung ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa, higit pa sa iyo. Nanginginig ang demonyo. Ang mga tao ngayon nagsasabing Kristiyano, nandoon sa sugalan, nandoon sa mga kasamaan, hindi na nanginginig . Mga kapatid, alam nyo, yung faithful natin, yung ating pong pag-believe ng salvation, na-justify ito sa ating obedience sa Panginoon. If you love me, you will obey my command. Sabi ni Jesus Christ sa John 14 verse 15, di ba? Tingnan niyo ang sabi sa sa John yun, John chapter 14 verse 15. James chapter 2 verse 22 to 24. Basahin natin minsan ito, mga kapatid. Ganito po ang sabi ni James. You see that faith was working with his works. And as a result of the works, faith was perfected. No? Sabi po dyan, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Nakita nyo? Yung totoong faith, napapatunayan at napapatibay na totoo yan sa pamamagitan ng kanyang works. Verse 23, kaya't natupad ang kasulatan, halimbawa ito si Abraham, kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita nyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Paano po na-justify yung faith ni Abraham? Paano po ito naging perfect sa kanya? Meaning to say, yung seal ng kanyang pagiging save. Ang sabi po sa verse 23, and the scripture was fulfilled which says, and Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. Sapagkat nung siya'y sinubok ng Diyos sa kanyang pananampalataya, kung talagang totoong pananampalataya na nag-o-obey siya sa Diyos, anuman ang magiging magiging kahinatnan nito ay susundin pa ni Abraham because he believed God,
Ano yung inutos ng Diyos sa kanya? Abraham, dalhin mo ang pinakamamahal mong anak, nag-iisa mong anak na si Isaac, at ihandog mo bilang burnt offering sa bundok ng Moriah. Wala pong duda si Abraham, hindi siya nag-struggle. Totoo ba ito? Hindi, tulad sa palabas sa sine na nag-struggle si Abraham. No! Abraham obey. Walang duda. Kaya nga, pagdating doon, ang sabi sa 23, and the scripture was fulfilled which says, and Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness, and he was called the friend of God. So therefore, you see, ang sabi sa 24, you see that a man is justified by works and not by faith alone. So yun pong kailangan natin. Alam nyo, hindi ka naman pupunta sa langit para kung ikay punong-puno na ng doktrina at marami ka nang alam. No. The simple faith kailangan. Na ikaw ay magsisisi. Yun ang sigaw ni Abraham. Ipakita nyo yung pagsisisi sa pagitan ng bautismo, sapagat ang bautismo ang tanda ng inyong pagsisisi at kayo'y tatanggap ng kapatawaran ng inyong kasalanan. Faith and obedience. Itong kailangan natin ngayon. Na mga tumatayo sa gospel, we need preachers. Binubuksan ang kanilang bibig upang mangaral ng salita ng Diyos. Walang takot na inuungkat ang kasalanan. Paano magsisisi ang isang makasalanan kung hindi niya mahalaman sa kanyang mukha na siya'y nagkakasala at siya'y karumal-dumal sa harapan ng Diyos? Kailangan i-confront sila sa kanilang kasalanan na kailangan nila ang biyaya ng Diyos at ang biyayang yan ay si Jesus na handang tumanggap, handang magpatawad sa mga nagsisisi. Ipakita nyo sa inyong obedience. Sa ating panahon, darating muli ang mga mensahero tulad ni Abraham, ni John the Baptist. Kaya itong utos ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Mga kapatid, manaway, magtuwid, at magturo ng dapat. So nakita niyo, ang ating pag-aaral ngayon, nakita natin ang mabuting balita, kaligtasan sa mga sumasampalataya, pero hindi nangangahulugan na walang ebidensya ang kanyang pananampalataya. Dapat makita ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, nawa po, pagpatuloy natin ang ating pong pag-alam, pagkilala, at pagtanggap ng mensahe ng salita ng Panginoon. Ito po ang mensahe ng Panginoon, ang pangakong mensahero. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli sinariwa ninyong kahulugan po, Panginoon, ng mga ngaral at ang kanyang pangangaral. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay dapat naming madama, makita ang aming pong mga pagkakamali, kasalanan sa pamamagitan ng mga mensaheng aming napapakinggan upang kami patuloy na makalakad sa kabanalan at katwiran tungo kay Kristo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.